sa mga nagbabalak talaga magnegosyo, mga kapiksi, talagang sa-success kayo, no? Magiging tuloy-tuloy. Kanina nung sinabi ko sa inyo kanina na parang makita agad kayo ng resulta, and eventually guys, no, magiging mabilis, parang mabilis yung pag-unlad nyo, pag-asenso ng negosyo nyo, yung pag-boom ng negosyo nyo, guys, no? Kaya sa mga kapiksi natin na nag-focus sa business, guys, no, this is a very very nice reading para sa inyo. At saka doon sa mga nagkaroon ng failed businesses, no, kung nag-fail kayo dati, this is your chance to recover, mga kapiksi, kung gusto nyo i-revive or i-recover yung mga businesses nyo, guys, no, talagang o kaya naman, let's say for example, ng negosyo ka dati. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong August 1 to 15 para sa Gemini, Sun, Moon, Rising sign in Venus. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo, mga kapiksi, ngayong August 1 to 15. Meron tayong schedule. Ito, guys, no, this is a reminder, no, na i-organize nyo. Baka masyado na kayong cluttered, baka masyado na kayong maraming ginagawa na sometimes gulo-gulo na, 'di ba? So this is why kailangan inaayos natin yung schedule natin, mga kapiksi, proper planning. I'm not sure if it works for you, pero if it works for me, kasi mga kapiksi, no, kailangan, kumbaga parang inaayos natin yung schedule natin for the day, mga kapiksi, kahit sabihin natin na routinary. Sa mga routinary siguro, guys, no, siguro wala na kayong magagawa kasi parang gigising kayo, papasok sa trabaho, tapos uuwi, diba? Pero for some na parang medyo free lang, freelancers or basta mas maganda na ini-schedule, inaayos nyo yung schedule nyo, mga kapiksi, no? I don't know, siguro mas mas magwo-work to doon sa mga tao na very productive talaga, yung maraming ginagawa para sa kabuhayan nila. So if in case na naka-resonate kayo, guys, kapag medyo tingin nyo gulo-gulo yung schedule nyo or medyo naguguluhan kayo, take a look at your schedule and ayusin nyo, i-organize nyo para hindi kayo gulo-gulo, mga kapiksi. Alright, and tingnan naman natin yung next na message para sa inyo. This is withdrawal, mga kapiksi. Ito, guys, yung iba sa inyo nasa parang nagku-quit kayo on a certain or specific bad habits, mga kapiksi, na medyo nagkakaroon kayo ng withdrawal syndrome, guys, no? So let's say for example, naninigarilyo kayo or nagiinom kayo or nagsusugal kayo, tapos sinusubukan nyo mag-quit, sinusubukan nyo tumigil, nagkakaroon kayo ng mga withdrawal syndromes na tinatawag. So parang minsan hinahanap, kasi syempre especially pag nasanay na kayo, diba, naging habit na, sometimes hinahanap-hanap ng katawan natin, so parang medyo nahihirapan kayo, but it's your will, no, against those mga bisyo, mga kapiksi. So sa simula lang yan mahirap, guys, pero ang gawin nyo is mag-develop kayo ng ibang good habits to replace yung mga bad habits, mga kapiksi. So let's say for example, sa gabi bago ka matulog, hindi ka sanay nang hindi ka nagsi-cellphone, di ba? So imbis na mag-cellphone ka, magbasa ka ng libro, or do something na tingin mo is, or mag-exercise ka, ganyan, do something na pwede mong i-replace dun sa screen time mo, mga kapiksi. So naintindihan nyo ba? So sa simula mahirap, pero kapag nag-develop na kayo ng mga bagong habits to replace yung old habits, mas magiging madali para sa inyo. Okay? Alright. And then yung next message for you, Gemini, ito overload, guys. Ibig sabihin medyo pagod kayo sa trabaho, guys, no, or kung hindi man trabaho, kung ano man yung obligasyon nyo, mga kapiksi, sa buhay, ibig sabihin parang nagpapatong-patong and medyo napapagod na kayo, guys. So dito na yung iba sa inyo pwedeng nababurnout, na stress, exhaustion, no. So pahinga ang katapat nito, mga kapiksi. Kailangan nyo magpahinga, mag-relax, konting hinga-hinga, mga kapiksi, kasi mahirap yan, minsan nakaka-depress, minsan nagkakasakit, no. So hindi sulit, mga kapiksi. So make sure na bigyan nyo yung sarili nyo na oras para makapagpahinga, guys. Alright, so tingnan natin yung ganap sa inyo, Gemini.
ngayong August 1 to 15. Shuffle ko to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Gemini guys, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Latag natin yung spread nyo mga kapiksi. And habang nilalatag natin to guys, mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items na may kita kayo sa description box guys, tsaka sa comment section. Kung gusto nyo i-check out nyo. Ito yung mga sample na items guys, Aventurine at tsaka Citrine. Napakabisang combo para sa pang-attract ng swerte, money, abundance, kaperahan. Check out na guys. Alright, so this is both negative and positive mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart mga kapiksi, or you may be dealing with another water sign. So, unahin ko muna yung negative guys. Ito yung babala, no? Sa mga manloloko. Pagdating sa eto guys, kahit sa anong klaseng aspeto ito mga kapiksi, pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon. Pero I'm sensing na this is more on relationship issues mga kapiksi, no? Itong type of deception na to mga kapiksi. So, pwedeng partner or specific person, or pwedeng sa mga kaibigan, ganyan. Strong water element guys, Cancer, Pisces, Scorpio. So, pwedeng ma-broken heart ka dahil sa panluloko sa'yo ng isang person na malapit sa buhay mo mga kapiksi. Pero nararamdaman ko din dito yung forgiveness, no, and acceptance guys. Parang mas madali kayong magpapatawad, mas madali kayong magfo-forgive dito sa person na to mga kapiksi. And yeah, so yun naman talaga dapat guys, no, para maabsuelto kayo sa pain. Although hindi naman talaga na-absuelto, pero mas naliles kasi yung pain guys kapag natututo kayo mag-forgive and mag-accept ng situation. Kumbaga parang mas mabilis kayo mag-let go and mag-move on mga kapiksi, okay? So mag-ingat na lang kayo dito sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, and also learn to forgive guys. Ito guys yung sinasabi natin na overload mga kapiksi, kasi you will become so very busy mga kapiksi, no, sa trabaho nyo or kung ano man yung pinagkakakitaan nyo guys. Kasi ang reason nito is because for some of you talagang medyo motivated kasi kayo mga kapiksi, no? Talagang gusto nyong magsikap, parang wala kayong sinasayang na oras and panahon. At saka yung iba sa inyo guys, marami din kasing umaasa sa inyo, no? Kaya para talagang nagsisikap kayo alang-alang sa inyong mga pamilya or sa mga taong nakasandal sa inyo. Pero yun nga lang, medyo nakaka-burnout. So, medyo magpahinga din kayo mga kapiksi. Kailangan nyo din mag-relax. Hindi naman sinasabing tumigil kayo sa mga obligasyon nyo guys, no? Kundi magpahinga ng konti mga kapiksi para makapag-recharge kayo guys. Alright? Sa mga kapiksi natin na nagbabalak magnegosyo guys, no, I'm sensing na yung iba sa inyo nagbabalak magnegosyo or nagbabalak mag-invest. Yeah, so I'm sensing na mas lamang yung decision nyo na i-push yan pag ninegosyo nyo mga kapiksi. And kapag sinimulan nyo yan guys, no, makakita agad kayo ng mga mini progress agad. So ibig sabihin pag pinush nyo agad yung negosyo nyo, makakita agad kayo ng positive results. Although hindi ganun kalakihan, pero it's already enough to keep you going mga kapiksi. Kasi merong iba na kapag ka nagnegosyo,
parang kapag wala agad kita, ganyan, pinanghihinaan agad ng loob, no? And gusto na agad itigil yung mga negosyo. So, you have to understand na for a certain thing to work, kailangan mo muna mag-dedicate ng time, ng effort, ganyan, and be consistent hanggang sa talagang mag-boom siya. So, in your case, simula pa lang guys, medyo magbo-boom na agad siya in your favor, Gemini. So, tuloy-tuloy nyo lang yan guys hanggang sa sumakses talaga kayo ng bonggang-bongga dyan sa mga negosyo na yan. Okay? Alright. So, what else guys? Tingnan pa natin. Ayan, very progressive. Ito talaga yung guys, sa mga may balak magnegosyo, mga kapiksi, no? Nakikita natin na talagang, wow! Latag ko muna guys, strong presence ng fire signs energy, Aries, Leo, Sagittarius. Sa mga nagbabalak talaga magnegosyo, mga kapiksi, talagang sasuccess kayo, no? Magiging tuloy-tuloy. Kanina, nung sinabi ko sa inyo, kanina na parang makita agad kayo ng resulta. And eventually, guys, no, magiging mabilis. Parang mabilis yung pag-unlad nyo, pag-asenso ng negosyo nyo, yung pag-boom ng negosyo nyo, guys, no. Kaya sa mga kapiksi natin na nag-focus sa business, guys, no, this is a very, very nice reading para sa inyo. At saka doon sa mga nagkaroon ng failed businesses, no, kung nag-fail kayo dati, this is your chance to recover, mga kapiksi, kung gusto nyo i-revive or i-recover yung mga businesses nyo, guys, no, talagang o kaya naman, let's say for example, nag-negosyo ka dati, tapos nag-fail, nagtayo ka ng bagong business ngayon, this time, mga kapiksi, sasuccess kayo sa negosyo and makaka-recover kayo sa mga losses nyo in the past. Okay? Yung iba sa nyo guys, parang feeling ko ito talaga yung dream business nyo, dream life nyo, yung magnegosyo, no? So, push nyo lang yan guys, talaga magtutuloy-tuloy yung success nyo sa negosyo. Okay? So, yung nakita natin dito, this is more on business guys, no? Although, for some of you, kung meron naman kayong ibang source of income, like let's say for example, trabaho, ganyan, tuloy-tuloy pa rin naman yung magandang andar ng energy for you guys. Highlighted lang yung mga kapiksi natin na nasa business side. Okay? Alright, so yeah, kahit anong business pa yan guys, whether maliit or malaki, whether online or physical, regardless guys, basta negosyo, magiging maganda yung takbo niyan. Alright? So, i-mind nyo na lahat yan guys, yung mga success sa business, progress, yan, i-mind nyo na lahat yan sa comment section. Bunot lang tayo ng isa pang card, guys, para sa inyong additional na message, mga kapiksi. Pure intent, sacred doors, timing, experience. So, ibig sabihin nito guys, no, parang i-limit nyo lang, no, parang limit lang natin yung mga nagpe-penetrate sa circle natin, sa quantum bubble natin, mga kapiksi. Kailangan filter natin yung mga tao na pinakikisamahan natin. It's quality versus quantity. Hindi ko alam kung narinig nyo na yung term na yan. Ibig sabihin, kahit konti lang yung kaibigan natin, basta mga totoong kaibigan, di ba? Mga totoong tao. Kaysa naman sa collect ka nga ng collect, ang dami mong friends pero fake naman sila, di ba? Or makaano lang ewan. So yeah, it's quality versus quantity. Ibig sabihin, okay lang kahit maliit lang yung circle of friends mo, basta totoo yung mga taong nakapaligid sa'yo, mas panatag yung puso at isip mo. Alright? Okay. So, yeah, comment down below, Gemini, if feeling nga naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.